Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Meron kang sinesend, meron kang inaabot, o meron kang kahilingan, pwede ding wish yan eh. What's with the Page of Cups? Meron kang sinusuyo, hinihiling, o inaabot, o pwede din panalangin yan eh. O parang hinihiling. Ito yung paghiling mo. Or meron kang sinesend, pwedeng message, or pwedeng ang panalangin, or pwedeng makahilingan. Na hindi ka na ma-manipulate, hindi ka na makontrol, at hindi ka na mapasunod ng mga yung mga nagsiset ng rules sa'yo. Yung mga yung mga gustong mangontrol sa'yo spiritually, yung mga feeling nila may authority sila na mangontrol sa'yo through spiritual na ginagawa nila, para bang kinukumbinsi ka nila na maniwala at sundin mo yung kung ano yung inuutos o hinihiling nila sa'yo, o ini-impose nila sa'yo na gawin mo, sabihin mo, maramdaman mo. Ano to? Panalangin mo to. With the Page of Cups here. Panalangin. See? Hindi. Ano yan? Wish mo yan. Wish. Wish. So that's your wish. Wish na hindi ka na ma-manipulate, hindi ka na ma-control, hindi ka na mapasunod. Baga mawala na ng authority and spiritual authority. Hindi na makapamanipulate spiritually through spiritual na ginagawa nila. Yung mga gumagawa ng manipulations at mga spiritual. This is spiritual, Hierophant. See? Para din nakuha ko dyan, ginagamit nila yung spiritual para manipulahin ka. Pwedeng religion or beliefs, or tama ba? Ginagamit nila yung mga religion, beliefs para kontrolin ka at manipulahin ka. Tama, para pasunurin ka. So yes, pero it's their manipulation. Parang tinatanggalan ka nila ng free will. Sila yung masusunod. Parang tinanggal nila sa'yo yung free will mo, at sila yung nagdidikta sa'yo kung ano yung maging direksyon ng buhay mo, kung ano yung gagawin mo, kung anong dapat mong sundin, kung anong dapat mong paniwalaan, kung anong dapat mong isipin. Yung ganun, guys. Through spiritual din yung ginagawa nila na yan, na manipulation, so, like mga orasyon, mga ganyan, ritual, spiritual na ginagawa na yung minamanipula nila yung isip ng tao, pasunurin nila. Pwedeng through meron pa niyan eh, hypnotism, pwede din yan, kasi may orasyon din yan sila eh, mga hypnotism na yan, that is spiritual din eh. Pero sa kadiliman yan ng mga spiritual, hindi sa Diyos yan. Yung mga ginagawa nila ng mga spiritual na yan. And hindi ka magpa-dominate eh. You're superior. You are superior. Mga hindi ka nila mapabaw. Hindi ka nila yung magawang maging submissive sa kanila. Hindi ka nila mapasunod.
siguro nag-grant yung wish mo. Nag-grant mo yung wish mo. O kaya, tama, nag-grant yung wish mo. Yung hiniling mo, ano yan, forever na yan, hindi ka na nila mapasunod sa gusto nila. May spiritual silang ginagawa, pwede mga orasyon, ritual, o hypnotism, guys. No? Ano yung forever na yan, hindi ka nila mapasunod. Wow, that's great. Marami sana sa mga biktima ng mga ganyan, yung napapasunod yung isip nila ng mga gumagawa ng mga spiritual. Alam nyo na ano yan. Ang makalaya sa control nila at manipulation nila na hindi na mapasunod. Hindi na ma-manipulate. Parang susuko na lang sila, hindi ka nila magawang maging submissive sa kanila. Hindi ka nila magawang sumunod sa will nila. Isipin nyo, tanggalan kayo ng free will. Kalayaan na mag-decide. Namumuhay ng kung anong gusto nyo buhay. O gawin ang gusto nyo gawin. Sila nang masusunod. Yun ang gusto nila. Mangontrol sila. May sarili silang buhay. And of course, sa sarili nilang buhay, yung mga gumagawa na very toxic. Very toxic and puro kasamaan. Yun yung ginagawa nila, yung kasamaan na hindi lang kasamaan. Demonic. Yan ang magawain ng mga yan. Puro kabaluktutan. Ano ang pagbabago niya sa buhay mo? Meron na talaga nag-end. No? Yun na yun. Yun na yung nag-end. Na hindi ka na nila mapasunod sa kung ano yung will nila. Hindi ka na maging submissive sa kung ano yung dinidikta nila. Hindi ka na maging submissive sa kanila. Hindi ka na magpakontrol sa kanila. At ano yan, spiritual yung ginagawa nila, manipulation yan spiritual ba, demonic ka. Feeling powerful yung mga yan. Pero once na napatay ng mga gagamot yan, na mga pumapatay, may mga gagamot na pumapatay, diba, ng mga ganyan, magkukulam. Madala nga lang. So, yung pagsisisi ng mayan, ay hatulan yan sila ng God. Ang kaluluwa na nila. So, the world, there's a completion na mangyayari. And of course, if there is a completion or end of a cycle, there is a new beginning. A new cycle na sisimulan mo. Ano yung new cycle na sisimulan mo buhay? Na, may inner strength ka, you're strong, and you are guided to be with your counterpart or someone na hindi na kayo mailap sa isa't isa, hindi na siya mailap sa'yo. Pusa siyang lalapit sa'yo. And what's with the Page of Pentacles in reverse here? Yung mga nagsisend sa'yo na malito ka, kung sino yung lalapit sa'yo, na hindi na maging mailap sa'yo, na magawa niyang lumapit sa'yo. Siguro strong personality mo, kaya yung iba siguro takot o naging mailap or na-intimidate sa'yo with a strength here. Pero ito yung matapang na lalapit sa'yo. Ito yung matapang na
Parang leon. Parang leon, matapang. Walang takot. Ganun. Na hindi siya maging mailap sa'yo. O kung naging mailap pa niya dati, kung nakilala mo man dati na naging mailap sa'yo, basta hindi na siya mailap sa'yo. O kung yung person, hindi siya mailap sa'yo, hindi siya takot lumapit sa'yo. Ganun. Ito naman, kung mayroong consistent na nagsisend sa'yo ng manipulation para kontrolin ka, pasunurin ka sa gusto nila, sa will nila, ginagawa nila na spiritual o any manipulation o deceit or scheme para lituhin ka, para malito ka, na isipin mo, ganito ganyan ang the one. Sunod na araw na sige, ganito ganyan ang the one. Siya kaya nakadistance sa akin? O, siya kaya? Sino kaya sa kanila? Di ba ganun, parang nalilito ka? Hindi ka na malilito kasi yung mga sinisend nila sa'yo, hindi na masend sa'yo. Mahinto na to. Para bang, tuloy-tuloy. Naging consistent kasi to kapang lito sa'yo. Itong mga nagsisend na to eh. Ang pampalito sa'yo eh. Hindi na yung masisend sa'yo. No? Tapos, kasi pentacle to, parang nanatili sa yung sinend nila. Pero hindi na yan masisend sa'yo. Yung maisisend nila. Hindi na yan magtuloy-tuloy na masend sa'yo. Yung kanilang mga sinesend. Yung kahit na mag-send sila ng mga orasyon, o mga spiritual, o mga hypnotism, o ano ginagawa nila, ay hindi na mayu-unite sa'yo. Hindi na manatili sa'yo. Hindi na, ano ba term dyan? Hindi na ma-unite sa'yo. Ganun. Let's see. Hindi na ma-unite sa'yo. Yan. Kahit, sige sila kasi hindi na ma-unite sa'yo. Kasi nag-end na yung cycle na inalaw ng God na ma-unite sa'yo yung mga ginagawa nilang deceit na yan. Manipulation. Pasunurin ka na sa will na, bakit inalaw ng God? Magtanong iba, mabait naman ako eh. Ba't inalaw ng God na mangyari sa akin yun? Ang sagot ko dyan guys, may mga nagtatanong ng ganyan. Test yun ng God or possible dumadaan ka sa preparation or test ng God. Alam nyo, pag sa God kayo, hindi madali. Lalo kung may mission kayo sa God, hindi madali ang path na tatahakin nyo. May mga pagsubok at i-test nga kayo o i-prepare kayo. No? At yung preparation na yan, mahirap yung pagdaanan nyo. Hindi kagaya ng mga may mission sa devil na enjoy nila ang kanilang mga ginagawang mission galing sa devil. Panghasik ng lagim, pamperwisyo, pampinsala, panggambala, pangharm. Kahit wala namang kasalanan sa kanila, wala namang ginawa. Diba? Tuwang-tuwa sila. Pero mas pa rin, mas advantage pag sa Diyos ka. Kasi laki ang chance mo sa ibang kaluluwa mo eh. Sila, ano kaya mangyari sa kaluluwa nila after life? Diba? Tuwang-tuwa sila ngayon sa pinagagawa nila ng mga pang-minsala. Yung mga kangalan na ginagawa nila na pangontrol sila ng mga spiritual lang kaalaman sa iba, magasik ng lagim. Hindi nila naisip sa kabilang buhay kung anong danasin nila doon dahil sa pinagagawa nila na ganyan. Hindi nila iniisip yan ngayon. Hindi kasi sila advance mag-isip.
kung ano yung masaya sila, yun ang ginagawa nila. Kahit kangalan, kahit hindi tama, kahit napaka-injustice. Kasi masaya doon sila. Grabe. Yung iba nga dyan, anti-trip lang eh. Tripping lang nila. Yung iba naman nainggit lang. Yung iba umiral pagkagahaman. Grabe talaga. So, tuwang-tuwa yan sila. Based on my experience, tuwang-tuwa yan. Kahit yung manang babato ng palipad hangin, pag tumatalab yung palipad hangin nila, malaman nila yan kasi magnawa kung may natablan ka ng palipad hangin. Alam nila yan. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Natutuwa talaga. Tuwang-tuwa. Hindi yan sila magalit. Tahimik lang nga. Kahit magawa ka, tuwang-tuwa pa nga. Kasi ibig sabihin, tumalab yung kanilang palipad hangin. Tumalab yung kanilang ginagawang spiritual. Ganon yung mga yan. Tuwang-tuwa. Saka tarantaduhan nila. So, ano yung tungkol dito sa sumisimbolo ng leon. Leon siya, leon. Para sumisimbolo ng leon. Let's see. Hindi siya nagtagumpay na ano. Na makapag-introspect, na i-isolate yung sarili niya. Kasi magme-message to eh. Siguro nakapag-decide na o nanindigan na bakit nanindigan ba yan? Na isolate yung sarili niya, manahimik na lang. Tingnan natin. Ano ba? Upright bed. Tingnan ko nga. Oh, yeah. Nanindigan siya, isolate yung sarili niya. Huwag na siyang kumibo. Maka kanya-kanyang buhay o kaya ay manahimik na lang siya, hindi na siya mag-message, yung may privacy siya, piliin niya lang yung tahimik at manahimik siya, yung tahimik na buhay, ganon. Yung aloof siya from you, sa'yo. At hindi niya mapigilan yung damdamin niya. Yan ang kanyang energy ngayon. Hindi niya makontrol ang nararamdaman niya. Hindi mapigilan ang isipan niya. Kung dati nagtagumpay ito na pigilan ng isip niya yung sarili niya, na ma-restrict yung sarili niya na para hindi makapag-reach out sa'yo, yung hindi siya nagtagumpay. Napigilan yung emosyon niya, yung sarili niya, na i-message ka. So, ano ngayon ang gagawin niya towards you? Ano isi-send niya sa'yo? Meron siya isi-send. Ano isi-send niya sa'yo? Tingnan natin kung ano isi-send niya. Para i-reject mo. Meron kang i-reject. Ano kaya i-reject mo? Mas orasyon, offer, mga more clarification with this Knight of Cups na i-reject mo. Ang third party. Ano isi-send dyan sa'yo para i-reject mo ang third party? At awayin mo ang third party.
I-reject mo ang third party, sa side mo yan, na third party, at awayin mo ang third party. That's manipulation. Yung ginagawa niya. Pero let's see. Ano pa tong isi-send niya sa'yo? Yung maging defensive ka sa third party. Ayaw mo yung third party, ano pa ba? At yung hindi na mag-antay. Hindi na mag-antay sa third party. Baka ganun, no? Tama. Na hindi ka na mag-antay sa third party. Meron, ano ba to? May nakaraan ba sa inyo? Past person mo ba yan? Yung magme-message na yan sa'yo. Hindi. It's a new person. Let's see. New person yan. Hello? New person. It's a new person. At yun nagsisimula ng buhay with this new person. Pero yun ang matapang na lalapit sa'yo. Bakit siya matapang? May strength siya. Brave siya. At siya ang matapang na lalapit sa'yo. Kasi siguro nakaset na talaga yan na magkakaroon ng collaboration sa inyo. Pagtutulungan, pagkakaisa. There's collaboration. Anong gagawin ninyo? Pag nagkaroon na ng collaboration sa inyo, anong magagawin ninyo? Upright ba ito? Let's see, yan ang gagawin niyo para mawala na yung mga deceit, mawala ng busy yung mga deceit, para, o kaya meron kayong alamin, meron kayong mga malalaman, o meron kayong mga alalamin, meron kayong mga alamin, yan. O, dahil sa meron kayong mga alamin, meron kayong mga malalaman, mga hidden, mga tago sa maraming tao, kayo lang maka-discover, o iilan lang kayo maka-discover. Pwede din na para hindi na magawa ng deceit ang ibang tao. Ano ba to? Para hindi na magawa ng deceit ang maraming tao. Para hindi na magawa ng deceit ang maraming tao. Sino gumagawa ng deceit? Mga tao din. Hindi. Mga sa kadiliman, siyempre. Sa kadiliman. Kasama na yung witches, wizards, warlocks dyan. Kasi yung demonyo na yan sila eh. Iba tawag sa kanila, na kadiliman ang para hindi na sila paggawa ng deceit. So yes. O diba? Kasali na talaga sila sa kadiliman, guys. Hindi na ata matawag na tao sila. Maliban sa magbago, baka matawag pang tao. Demonyo ang tawag sa kanila eh. Baka tuwan-tuwa naman sila. Pero tuwan-tuwa pa sila pag tinatawag sila ng demonyo. Yung mga witches, wizards, warlocks. Kasi may evil spirit na sa katawan. Tuwan-tuwa pa sila pag tinatawag sila ng demonyo. Kasi, dahil may mga demonyo sa katawan eh. Tuwan-tuwa na may demonyo sa katawan nila. Kasi nga, nakikiri sila ng mission from the devil's kingdom. Ganun. Tuwang-tuwa daw sila. Oh my gosh. Ano ba yun? Madaming demonyo sa katawan ng mga witches, wizards, warlocks. Kaya ganun sila. Alamin natin, madami nga. Bakit yun sila napapasok ka ng mga ganun? Kagawa nila ng mga ganyan. Malapit sa kanila. Kaya tuwang-tuwa sila na pag tinawag silang demonyo, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila, pero sa kabilang buhay, ano na lang, puro naiyakan sila dun. Tuwang-tuwa sila ngayon, pero sa kabilang buhay, iyak na sila ng iyak.
Tama ba? Iyak sila ng iyak sa kabilang buhay. Hindi. Ano yan sa kabilang buhay? Ito ang tuwa sila eh. Proud pa siguro sila sa natawagin sila ng demonyo. Sa kabilang buhay, hiyaw sila ng hiyaw. Baka gano'n, hiyaw ng hiyaw. Hindi iyak ng iyak, kundi hiyaw ng hiyaw. O kasi, ay, devil tayo lumalabas o. Captive sila ka devil. Ano ba tawag dito? Dahil sa sumulunod sila ng devil, kaya lumalabas na rin. Kasi, yeah, pwede. Dahil sumulunod sila ng devil. Dahil demonyo sila. Dahil demonyo sila. Dahil demonyo sila. Ayaw nilang magbago. Ayaw nila magbago. Kung nga, na-notice ko nga yan, guys. Ayaw nila magbago. Kahit sabihan mo pa yung magagalit kaya sila. Basta ayaw nila magbago. Mga ganun. Siguro may mga nagbabago. Meron mga nagbabago. Pero marami sa kanila ayaw magbago. Kahit si Jesus Christ, masasabi ko, hindi yan sila matutulungan. Hindi yan sila matutulungan kasi sila mismo lumalapit sa devil eh. Para makuha nila ang gusto nila. Alam mo na yung ibig kong sabihin. Nantok mata ko eh. Gawin kang defensive sa third party para hindi ka na mag-antay dun. Ano yung message ka niya? Sabihin niya sa'yo na huwag ka na mag-antay sa third party. Hindi. Tatawagan ka niya. Sabihin niya huwag ka na mag-antay sa third party. Meron siya isisente. Hindi. I-wish niya hindi ka na mag-antay sa third party. Baka gano'n. Hindi. Meron siya i-send sa'yo. Panalangin niya. Para hindi ka na mag-antay sa third party. Tingnan natin. Hindi eh. Meron siyang gagawin para hindi ka na mag-antay sa third party. Ano yung mag-astral travel siya? Astral projection para hindi ka na mag-antay sa third party. Tapos, yun ang sabihin niya sa'yo. Ganon. Hindi eh. Pwede yun kasing ganon. May mga gumagawa ng ganon eh. Sila ka ng spell. Hindi. Meron siyang gagawin. Meron pa. Yung message. Sabi ko na no. Sabihin niya sa'yo mismo na hindi ka na magantay sa third party. Yun, sabihin niya mismo sa'yo. Yun, sabihin niya mismo sa'yo. Pwede mag-travel nga ito, ipuntahan ka. Tapos sabihin niya mismo sa'yo na hindi ka na magantay sa third party. Huwag ka na magantay sa third party. Maglagay ka na ng boundary o maging defensive ka na sa third party. Ganun. Di bale, siya naman, kung siya naman talaga ang the one, di ba? Hindi mo kailangan maging guarded sa kung sino talaga yung tinalaga sa ng Diyos. Basta galing sa Diyos. Kunwari kung Pilipino man yan, kahit Pilipino, kung gusto mo ng foreigner sana, kung Pilipino yung tinalaga sa ng Diyos, tanggapin mo. Be thankful na lang. Ganun. Be thankful. And appreciate it. Be happy.
Diyos ang nakakaalam kung sino makabuti para sa'yo. At kung sino nilaan niya para sa'yo. Sa bawat isa. Ganun. Kahit hindi pa yun yung pinapangarap ng tao. Kahit hindi pa yun yung in-expect mo. Meron ba nag-astral travel para manmanan ka? Obserbahan ka? Astral projection ba? Puso yun eh. Wala. Puso yung ganyan eh. Pero hindi lahat ay gumagawa ng ganyan. Hindi marunong ang iba. At demonic din ata yung ganyang gawain. Alam ko. So yan guys. Ano pa ang gagawin ninyo? Yan. Yan pa ang gagawin ninyo para hindi na magawa ng deceit ng sa kadiliman o evil forces. Kasama ng witches, wizards, or locks. Kasama na yung mga unclean spirit, mga demonyo, mga ganyan. Mga fallen angels. Kasama na yan. Evil forces yan sila. Para hindi na sila makagawa ng deceit. Para hindi na nila ma-manipulate. Hindi nila masinda ng mga illusion yung isipan ng mga tao. Hindi na nila magawa ng deceit, which is mga orasyon yan. Basta any deceit, witchcraft, mga ganyan. Panilin lang, mga ganyan ba, no? Yung mga tao, hindi na nila makontrol yung isip ng mga tao, ganyan. Basta sa kadiliman talaga ganyan ang mga estilo nila. Pang-manipulate, kasinungalingan, mag-send sila ng kasinungalingan sa isip ng tao. Kita niyo, witchcraft made of lies, deception, manipulation, intimidation. Puro kasinungalingan, manipulation, deception, mga ganyan. Yun ang gagawin ninyo together. Meron kayong gagawin. That's your mission from God. Yan ang example na mission from God. Para matulungan ang maraming tao. Para hindi na magawa ng deceit ang maraming tao, mga tao. Ng evil forces. Yan. Ano pang gagawin ninyo together? Pag nagsama na kayo nitong person na to na may mission kayo from God na may energy na kanina. Na makakollaborate mo yun. Para hindi na tamaan, hindi na matusok, hindi na mapasok, hindi na masinda ng mga arrows, mga palipad hangin, spell, mga atake ng mga patraidor ba, mga hindi nakikita, mga atake, like witchcraft, o any demonic na gawain, mga patraidor. Yung maraming tao. Yan. Madaming tao ang matulungan niyo yan. Yan guys. So, ito na lamang for collective reading guys.